Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito tungkol sa taong ito. Kilala nito, FLM eh. Francis Leo Marcos, real name is Norman Mangusin. Ay naku, meron na namang ginawang napakaraming question dito. Sinampahan niya ng kaso ang Napolcom dahil sa pinahiya daw siya doon sa paghuli sa kanya. Ipaano naman ang dumating kasi na mga reklamo sa Napolcom, ang dami-dami. Hindi lang yung kaso niya na napakaliit na klaseng kaso, hindi yon. Meron kasing ibang mga mas mataas pa na kaso na wala pang warrant of arrest. Kaya yung unang isinilbi sa kanya, yung warrant arrest lang ng yung kaso na ano ba yun, parang libel na kaso. At may press conference doon na pinagtuturo siya ng kalaban niya sa vlog, yung Makagago at saka asawa ni Makagago. At pinahiya siya doon. Kaya magsampa daw siya ng kaso ito. Pakinggan natin talagang anong utak nito, no? Hindi siya makatanggap na nagkamali siya eh. At feeling pa rin niya na siya, royal blood daw at mayaman siya. Grabe. Ito ang video atin panoorin. Do you confirm the validity for the office of the ombudsman? Do you confirm the contents of this document, that they are true and correct, that they are based on your own personal knowledge, that they are based on authentic records in your possession? Do you confirm, sir, that the signatures appearing there are your signatures? I confirm po. And that the IDs presented Dito to sa us are your ginawa ni valid Norman, IDs? sa tingin ko dito, ay lalong magagalit ang Napolcom, si Kalinisan, yung direktor. Yun ang kanyang tinatarget eh. Alam nyo, si Kalinisan ay mas unang nagsampa ng kaso last week pa dito kay Norman. Personal na nagsampa dahil sa tinira pala ni Mangusin si Kalinisan. Meron siyang video doon. At yung video na yun ang ebidensya ng direktor ng Napolcom na talagang pati siya ay sinisiraan itong FLM. Ngayon, parating na kasi ang kaso rin ng ni Manny Pacquiao. Parating na yung warrant na libel at saka meron pang isa. Kasi sino ba naman hindi pwedeng kasuhan yan ni Manny Pacquiao? Sinisiraan si Manny, sinabi na may utang daw si Manny na 2 billion sa kanya. Grabe, no? Saka yung nanay ni Manny daw ay mas pangit pa sa baluga. Ano ba yung baluga? Isda ba yan o tao? Pangit pa daw eh. Kaya yun ang kinagagalit ni Manny Pacquiao. Sabi nga ni Manny, kung hindi lang ako Kristiyano ngayon, suntukin ko yan eh. So ayun, hindi pa dumating yung warrant na yan. Pagdating ng warrant na yan, kulong na naman ito. Kaya sabi nga ni PMC, yung Pinoy Mystery Channel, ay meron daw sira to sa utak eh. Ang amygdala nito, yung dito sa likod na parte ng utak, ang kanyang amygdala ay maliit. Kaya wala siyang simpati, walang empathy sa mga tao at narsisista. Ang narsisista, alam naman natin yan na ang pinaka-idol niya ay sarili niya. Ang mga narsist, tingin ng mga narsisist sa sarili ay sila yung sikat eh. Sila yung gwapo, sila yung artista, sila yung mas mayaman. Basta sila yung nasa lahat. Yun yung mga isip ng narsisist. At isa pala to na klase, sabi ni PMC, yung isang vlogger. Kaya ito nag-counter ng naghain at sa ombudsman pa, naghain ng kanyang reklamo against Napolcom Director Ralph Kalinisan. Lagot ito kay Kalinisan. Ay lalong arestuhin na naman ito at lalong bilis-bilisan siguro ni Kalinisan yung mga darating na warrant, no? Para may serve. At paglaya nito, warrant na naman. Bail na naman hanggang sa maubos ang pera niyan. Merong mga nagtanong saan ba nakuha ni Mangusin ang kanyang pera. Meron kasing tinayo yan na foundation. At yung foundation na yun ay para sa mga donasyon ng OFW
At ang donasyon na yun ay pamimigay daw sa mga tao. Yun ang sabi ni Norman. Ang nangyari kasi yun noong COVID, di ba? Totoo naman na namimigay siya, pero ang hindi alam ng lahat na kalahati lang sa pinadala ng mga OFW ang binili niya ng bigas. At kalahati doon ay tinago niya sa bangko, binili niya ng sasakyan, nirenta niya ng kondominium. At ang iba noon hanggang ngayon ay natira pa yung pera. Kasi malaki yun eh, kasi COVID, ang mga mayayaman noon ay tumutulong talaga sa mga naghihirap. Kaya malalaking halaga ang pinapadala kay Norman dito kay FLM na to. Bagong gupit ito. Okay, so balik tayo. Have a seat, sir. Nagpa-check if lahat. Have a seat, sir. Nagpa-check if lahat ni Norman Mausing that you already completed in this document filed before the Office of the Ayan, Ombudsman. Do okay. you confirm the contents of this Correct daw eh. document that they are true Siguradong and may mga correct, mali yan. that they are based on Ngayon their punta own? tayo dito sa isang vlogger na kalaban ni Norman. Pangalan ay Biker Drone. At merong inilabas na lumang video. Ito. Lumang video ito ni Norman noon na naghawak siya ng gold bar. Yung gold bar niya, yung gold bar yun ng mga scammer eh. Yung Sumatran gold bar. Merong bang gold bar na sabi niya kasi dito na yung hawak niyang gold bar ay totoo yun. Hindi niya alam na yung may marka pala yun na Sumatran gold bar. Yung mga Sumatran kasi yan, piki yan eh. Ang totoong gold bar, walang marka na Sumatra. Bakit mamarkahan mo ng Sumatra eh? Ang Sumatra, ibang bansa yan eh. Kaya ibig sabihin, yung hawak ni Norman na gold bar noon ay hindi talaga yung totoo. Yun ay galing sa mga scammer o baka kasama siya sa mga scammer. At yung sinabi niya na nagpatunaw raw siya at ginawa niya ng gold bar, bakit lalagyan mo ng Sumatra na word yung gold bar? Hindi ka naman nakatira sa Sumatra. Dapat Philippines, di ba? Common sense lang yan eh. Nakalimutan kasi ni Norman na ang kanyang hawak na gold bar noon ay may marka na Sumatra. Kaya ito, panoorin natin ng video. Tignan naman natin ang gold bar na ibinibenta noon ni Norman Lindoro na peke. Tignan naman natin ang gold bar na ibinibenta noon ni Norman Lindoro na peke pala. Medyo lilinawin ko lang ho, yung picture ho na lumalabas na may hawak akong gold bar at nagbebenta raw ako ng fake na gold bar, wala pong Ayun, katotohanan totoo daw yun. ang ginto niya. Yung pong hawak ko na yun Mamaya, ay makikita totoong natin ginto yun. ko po yun. Norman gusgusin pa yung mukha niya doon, parang pulubi. Payat na payat. At klarong-klaro yung gold bar niya na yun yung mga gold bar na hinuhuli ng mga pulis eh. Yung may marka na Sumatra. Sumatran gold bar. Ay nako, lumang na yan, gasgas na plaka na yung Sumatran gold bar na yan. Kaya ito, nagkamali na naman siya ng sinabi. Sabi niya, totoo po yun. Totoong scam. Kasi may marka na Sumatra, di ba? O, balik tayo. Totoong ginto po yun na inipong ko, na binibili ko. Kaya ko kung patunayan na yan ay binili ko. Totoong ginto po yun na inipong ko, na binibili ko. Kaya ko kung patunayan na yan ay binili ko. Kahit sa Arangki po, magtanong kayo, binili ko po yan kay... Tila gawa-gawa Okay, so naman ng maraming pangalan salamat pala na dito pinagbilan sa at nag-voice iniregalo over daw siya. iyon Ito, ni Norman si Biker Lindoro. Drone. Isa sa kalaban ni Norman na vlogger. Biker Drone, talagang tinitira si si Norman. Ako noong 2019, parang naniniwala ako na okay itong taong to kahit madaldal kasi namimigay. Yun pala ay tinatapyasan pala yung padala ng mga OFW. At saka yung pondo ng foundation ay ginagamit niya lang para sa kanyang luho. Para makapag-casino, makakuha ng kondominium, makakuha ng sasakyan. Ang lahat ng buhay niya, piki eh. Piki lahat, piki ang relo, piki ang singsing, piki ang ngipin, ano pang piki. Di ba? Nabubuhay siya sa buhay na piki. Lahat ng kanyang mga wannabes, di ba? Lahat ng pagkatao niya ay gawa-gawa niya lang eh. Siya daw ay Marcos, hindi naman. Lahat ng ano sa kanya, grabe. Umimbinto. Lahat ay imbinto lamang. Lahat ay katang-isip. Ngayon ko lang nalaman eh.
Noon, akala ko tunay nga ito na tao, hindi pala. Katang-isip lang pala. Grabe. Yung kakain lang siya sa hotel, ay kailangan doon pa siya kakain sa magandang hotel and then magbibideo siya, magbablog siya na ang kanyang kinakain ay mamahalin daw. Yun palagi ang ano niya nag-almusal siya sa mga 5-star hotel palagi. Grabe. Tsaka yung iniinom niya na tubig, mamahalin Talagang pasikat. Grabe, no? Yun pala, kapag umuwi sa Cordillera, sa kanilang bundok, ay naku, makita niyo yung sitwasyon ng kanyang magulang doon, kawawa. Tapos ito, grabe. Parang sinaniban ng ibang espiritu, parang na ano siya itong reincarnate Parang reincarnation daw siya ng ng royal blood. Grabe. Royal blood ba yan? Ngayon lang ko nakakita ng tao na nabubuhay sa kasinungalingan at saka pretending. Nagpe-pretend palagi. Pakinggan natin muli. Pero sinong may sira ang magre-regalo ng gold bar kung umaasa ka sa palipad? Pero sinong may sira ang magre-regalo ng gold bar kung umaasa ka sa palipad? Kay Bobot Bilibiran. Diyan po ako namimili ng gold. Kada may ipon po akong pera, binibili ko po ng gold. Hanggang sa dumami na, tumimbang na po ng marami, pinatunaw ko po at pinagawa ko pong parang gold bar. Opo. Ngayon po, yun po ay totoong ginto, hindi po yun peke. Yun po ay iniregalo ko at hindi ko po ibinenta. Iririgalo lang. Yung hawak niya na gold bar, 6 kilogram yun na scam, na tanso. Yun yung Sumatra gold bar na ginagamit ng mga scammer. Kaya, hindi totoo yung sinabi niya na nagpagawa daw siya ng gold bar. Bakit nalagyan mo ng Sumatra kung sa'yo yan? Dapat nakalagay dyan, katulad kay Chabit. Pangalan ni Chabit yung naka-engrave sa gold bar. Dapat sa kanya, ilagay yung FLM gold bar, di ba? Ay, sinungaling talaga. Okay, hindi pa nakita yung paghawak niya sa gold bar Atin nga i-play muli ito para makita niyo yung gold bar. Ibinigay ko po sa aking kaibigan. Totoo po. At hanggang ngayon, buhay pa rin po yun. Buhay pa rin po yun. Ibinigay ko po sa aking kaibigan. Totoo po. At hanggang ngayon, buhay pa rin po yun. Buhay pa rin po yun. Pero hindi ho yun akin. Kaya lilinawin ko lang po, I never sell gold bars. I'm not engaged into that kind of business. Para maliwanag po. Hindi po ako na-involve sa ganyang business. Pero maririnig nyo dito na tila taliwas ang pangalan na sinabi nung una ni Norman Inidoro. Kanina sinabi niya bubot daw. Ayan Sumatra gold bar. Ito yung gold bar. Alam to ng mga ka-TH natin, yung mga ka-treasure hunter natin. Alam nila to, Sumatra gold bar ay peking gold bar yan. Gas na yan. At yan sinabi ni Norman na totoo daw yun. Totoo daw itong hinawakan niya. Ay nako. Ayan yung mukha niya Grabe, prinsipe ba yan? Royal blood daw Ang una niyang sinabi ay Bobot na pangalan. Tapos ngayon ay Edwin na. Edwin na naman. Ang una niyang sinabi ay Bobot na pangalan. Tapos ngayon ay Edwin na. Boss, may text lang dito. Sabi niya, Igarex, pakitanong mo kay Francis Leo Marcos. Ano ho yung Sumatra gold bar? Na gold bar ng mga scammer. At ginawa dito sa Pilipinas, tapos binibenta. Merong markang Sumatra. Bakit lagyan mo ng Sumatra? Hindi naman apelido mo Sumatra. Di ba? Hindi naman ang tinirahan mo na lugar ay Sumatra. Kaya, peking gold bar talaga yung hawak niya. At yung gawa, sabi niya, bumili siya ng mga ginto, katang-isip din yon. Okay, balik tayo sa video. Nung ako ho ay nakaipon ng nung ako ho ay nakaipon ng dito, nakaipon ho ako. Pag ako'y bumibili ho dyan sa Arangke, ay pwede nyo hanga ho yung verify. Ang pinakamalaki ko hong binibilan dyan ng ginto pag ako'y kumikita, kasi nag-i-invest ako sa ginto bibili ako pag mura siya. Ang binibilang ko ho dyan sa Arangke na madalas pag maramihan ng pabibili daw siya 1 kilo. 1 kilo, kaya Ano sa palagay niya, isda? Edwin Mahal 1 kilo. 1 kilo ngayon ay 11 million na
Tapos binibili daw niya noon. Noon siguro, 2019, ang isang kilo ng gold ay 3 million pa lamang. So ang gramo ay 3,000. Ngayon, 11,000 ang gramo eh. Kaya mahal na ang gold ngayon. Pero kahit noong 2019, ito yung panahon na naghawak siya ng ganyan, ng gold. 2019 to. So, ang halaga niyan ay 3 million bawat kilo, 6 kilograms kasi yan. So, 3 times 6, 18 million itong halaga ng gold bar na ito. At maniwala ba kayo na kaya niyang bumili ng 18 million noong 2019? Ay, nagkukatang isip na naman. O, balik tayo sa video ni Biker Drone. Dito ay inamin ni Norman Inidoro na hindi naman pala sa kanya ang ginto at nagpa-picture lang pala siya. Dito ay inamin ni Norman Inidoro na hindi naman pala sa kanya ang ginto at nagpa-picture lang pala siya. Kilala ko ako dyan. Ay, yun ho, ay may nagpakita lang ho sa akin noon na sa akin hinawakan. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko, wala akong gano'n. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin noon. May nagpakita lang ho sa akin noon na sa akin hinawakan. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko, wala akong gano'n. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin noon. Pero yung mga gintong iniipon ko ay pinababareta ko ho yan. Apa. Boss B, Napuna naman ang singsing ni Norman Inidoro at tila peke. Kaya ipinapakita daw niya ito para maasar sa kanya ang tumutuligsa sa kanya. Boss B, sa pag nagla-live ho kayo, madalas yung kamay nyo nasa mukha nyo. Ano pinakikita nyo talaga yung sing-sing nyo? Ay, hindi ho, kasi nga ho, Kuya Res, yung may isang tumutulig sa akin, na ipinakikita Ayan, so yung mga ang bilis-bilis alaas talaga daw magagawa ay ng may kwento, conditioning no? daw ng tao. Ay, sa talagang pinakikita ko na sa kanya para siya lalong Mabilis maasar na. siyang gagawa ng kwentong gawa-gawa lamang, haka-haka lamang. Yan talaga ang talent niya. Merong mga taong ganyan na magaling sa ganyan. Pero ang ending niyan, sa ganyang klaseng mga tao, ang ending niyan hindi maganda. Kasi maraming kalaban susunod na buwan, kulong na naman ito. Tapos makalaya na naman. Andin kulong na naman kasi maraming ang nagkakaso sa kanya. Kaya, hindi magandang tularan ang mga ganitong klaseng tao. Ang problema lang kasi dito, dahil sa meron nga siyang something sa kanyang utak, kulang yung kanyang amygdala, maliit daw yung amygdala ni FLM. Yung amygdala, yun yung maliit na parte ng utak sa likod natin, sa likod ng utak natin dito, na yun yung magdesisyon ng about simpatiya at makikiramay, yung ganun, wala sa kanya yan. Kasi wala siyang amygdala. Yun daw yung problema ng mga narcissist na katulad nito na piling gwapo, piling royal blood daw siya, ang kanyang mga angkan daw ay mga Marcos. Grabe, no? Grabe. Kaya nga yung unang nakulong siya ng NBI dahil pinakulong siya ni PBBM dahil dalaw ng dalaw kay Imelda sa mama ni PBBM at sinabing na siya, Marcos din siya. Kaya yun, nireport sa NBI, hinuli at nakalabas after 6 months. Ngayon ay nakulong na naman pero nakalabas na rin. Kasi meron ngang foundation na hanggang ngayon ay meron pa rin nagpapadala sa kanya sa foundation. Merong pondo yung foundation niya merong pera yan. Kaya magtaka tayo bakit nakakapag-bail, nakapag-rent ng condominium, merong service, sasakyan. So ganyan talagang buhay niya. Magaling siya sa ganyan. Magaling sa kanyang klaseng buhay. Ang pagkukunwari. Alright, so anong masasabi nyo dito mga ka-art lover? Pag-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang napadpad sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan. At maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.